Maliwanag po ba yun? Ang sabi po rito sa Roma 8, talata 22 ay ganito. Sapagat nalalaman natin na ang buong sanlibutan ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdadalamhati, kabigatan, kaguluhan, kapighatian hanggang ngayon. Ulitin po natin. Sapagat nalalaman natin na ang buong mundo ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdadalamhati, kaguluhan, lungkot, takot, kahirapan, karamdaman, kamatayan, pangamba, pag-aalala, hanggang ngayon. Amen. Alam niyo, totoo po ang salita ng Diyos. Totoo po ito. Wala po siyang kamalian. Kung tayo po ititingin po sa buhay po ng bawat isa, at sa buhay po ng ating mga kaibigang kakilala, at ng bawat bansa sa buong mundo, isa lang po yung ating madidiscovery at sasang-ayunan. Ano po yun? Lahat po ay nasa krisis. Amen? Andiyan po ang krisis po ng kahirapan, krisis po ng sakit, krisis po ng terorismo, krisis po ng bagsak na ekonomiya, krisis po ng karamdaman, krisis po ng kamatayan, krisis po ng kaguluhan, krisis po ng pag-aaway, pagtatalo sa politika. Amen? Andiyan po ang krisis po ng kaguluhan ng pamilya. Andiyan po yung krisis po ng marami pong salot na nagkalat sa buong mundo. Andiyan po yung krisis po ng banta ng maraming panganib, peste, at maraming sakit at karamdaman na hindi malunasan ng medico-legal. Puno po ang buhay ng bawat isa ng krisis at ang buong mundo. At hanggang ngayon, ang lahat po ay nagdurusa, nagdadalamhati. Amen? Alam po natin yan. Amen? Wala pong hindi nakakaalam yan. Kung inyo pong papanoorin po ang balita sa telebisyon, wala na kayong marinig na magandang balita, puro pangit. Amen? Puro away, gulo, gyera, patayan, suicide bombing, tsunami, hurricane. Amen? Gutom, hirap, pagtatalo-talo, rebellion, marcha rito, ingay dito, ingay doon, korupsyon dito, korupsyon doon. Ganito rin po ang ating mapapakinggan sa radyo. Ito rin yung ating mababasa sa telebisyon. Sa lahat po ng balita at broadcast. Sa Channel 2, 47, 9, 13, QTV, Amen. Al Jazeera, Fox News, Amen. BBC World, CNN, local o international media, parehas lang po balita. Gulo, patayan sa Afghanistan, patayan sa Iraq, bata ng nuklear ng Iran, Amen. Hindi pagsusuko ng North Korea ng kanyang nuklear, bagsak na ekonomiya ng Amerika, Amen. Pagkawala ng maraming trabaho doon sa Amerika, pagkaalis ng mga tao sa tirahan nila kasi hindi nakakabayad. No? Makikita po natin na puno po ng krisis ang paligid. Individual, pamilya, barangay, bayan, bansa sa buong mundo. Alam po natin lahat yan, amen? At nagtataka po ang lahat kung bakit ito nagkakaganon. Nagkaroon na po ng maraming meeting ang United Nations. Mahigit 200 bansa po ang nagpulong-pulong upang ayusin po ang krisis na ito ng buong mundo. Wala pa rin pong nangyari. Sumama po yung European Union, sumama po yung Arab Confederation of Nations, wala pa rin pong nangyari. Eh, alam po ninyo, ang member po ng United Nations ay hindi po mga mangmang at illiterate na tao. Andito po yung lahat ng matatalinong tao sa buong mundo. Andito po yung mga paham, andito po yung mga edukado. And yet, wala pong nangyari. Amen? Andiyan po yung pag-aaral ng mga politiko, paano ito susolusyonan. At marami pong mga explanation ang lumabas. Ang sabi po ng iba, ang ugat ng lahat ng krisis na ito at lahat ng mga dilubyong ito at mga kapighatian at karamdamang ito at mga salot na ito at kriming ito at kaguluhang ito ay yung kahirapan. Sabi ng iba, yung iba ay kakulangan ng edukasyon. Ang sabi ng iba ay katamaran. Ang sabi ng iba yung pagkakanya-kanya. Ang sabi ng iba ay korupsyon. Ang sabi ng iba yung pagkakampi-kampi. Ang sabi ng iba yung mga politiko kasi magugulo, wala nang ginawa kundi mag-away, magtalo. Amen? Marami pong version, marami explanation. Pero alam po ninyo, ang opinion po ng tao ay opinion lang. Wala pong credible na salita na po pwede po nating pagkunan ng tamang sagot maliban sa salita ng Diyos. At meron pong 3 dahilan kung bakit ang individual ay nasa krisis, ang bawat pamilya ay nasa krisis,
ang bawat barangay, bayan at bansa sa buong mundo ay nasa krisis. At ito po ang unang dahilan, amen, sapagkat hindi natin inuuna ang Diyos sa ating buhay. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nasa krisis. Hindi natin inuuna ang Diyos sa ating mga buhay. At ito pong hindi natin pag-una sa Diyos sa ating mga buhay ay nagdala po sa atin sa maraming salot, peste, gutom, hirap, sakit, karamdaman, kamatayan, kaguluhan at walang tigil na pagtatalo-talo. Amen? Ang inuna po natin ay yung ating reliyon. May tao po ba dito? Ang inuna po natin yung ating pong pangangailangan. Ang inuna po natin yung ating trabaho, yung ating negosyo, yung ating problema, yung ating pong bukid, yung ating pag-abroad. Hindi po natin inuna ang Diyos. At ito pong kasalanan ito ng hindi pag-una sa Diyos ang nagdala po sa atin at sa buong mundo sa krisis. Kaya kahit ano pong gawin ng United Nations at ng European Union at ng Arab Confederation of Nations at na marami nating politiko, ekonomista at edukado, walang nangyayaring solusyon. Matagal na po itong problema. Libong taon na po itong problema ng buong mundo. Hindi po siya nasusolusyonan. Sapagkat ang solusyon po ay galing sa Diyos. Kung hindi mo siya inuuna, so ano mangyari sa iyo? Walang sagot na darating sa sangkatauhan. Yung hindi po natin pag-una sa Diyos, ang dahilan kung bakit po tayo nagsasaper. Kasi alam niyo po, no? Pag hindi natin inuna ang Diyos po ay naiinsulto. Siya po ay nasasaktan, siya po ay nalulungkot. Kasi, siya po yung lumikha at lumalang sa ating lahat. Ang sabi po ng awit 24, isa ay ganito. Ang lupa ay sa Panginoong Diyos, lahat ng laman nito. At ang buong mundo ay sa Panginoong Diyos, pati ang lahat ng laman nito. Sino raw pong may-ari ng langit, ng lupa at lahat po ng laman nito? Pati po laman ng dagat, ang Panginoong Diyos. Amen? Siya po ang may-ari. Kaya kung hindi natin inuuna ang Diyos, tayo po'y hindi napapagpala. Amen? Tayo po'y nahihirapan. Tayo po ang may gawa, tayo po ang merong kasalanan. Amen? Tapos po ang amay na nakakaintindi nun. Yun po ang problema. Marami po tayong plano, programa, alituntunin sa ating buhay, sa ating bayan, sa ating bansa. Pero ayaw po nating isama ang Diyos. Ang katuwiran ng marami, hindi, may reliyon ako. Iba po yung may reliyon kayo, doon sa inuuna mo ang Diyos. Sapagat ang Diyos po ay iba sa reliyon. Hello? Intindihin niyo po yun. Wala pong problema kung may reliyon kayo, 10 ang reliyon nyo, 20 o 30, o lahat ng reliyon sa buong Pilipinas ay meron kayo. Pero ang problema po rito ay yung hindi natin naintindihan na yung reliyon mo ay iba at yung unahin mo ang Diyos ay iba. At ang Diyos ay hindi reliyon at ang reliyon ay hindi Diyos. Magkaiba po sila. Nas po yung amay ng kausap ko rito. At ito po ang maganda. Pagka ang isang tao po ay may sakit at karamdaman, ang kailangan niya ay hindi reliyon. Ang kailangan niya po ay kagalingan at ang manggagamot niya ay si Jesus. Naintindihan niyo po yun? Pag hindi ka ligtas at gusto mong makapasok sa langit, ang kailangan mo hindi reliyon. Ang kailangan mo ay kaligtasan at ang Savior mo ay si Jesus. Amen! Pag may problema ka, ang kailangan mo hindi reliyon. Ang kailangan mo itutulong sa problema mo. At si Jesus, ang may kakayan, tulungan ka sa marami mong problema. Amen! Pagka ikaw ay nalilito, hindi mo alam ang gagawin, ang kailangan mo hindi reliyon. Ang kailangan mo ay tagapayo. At si Jesus ang iyong dakilang tagapayo. Pag nawawala ka, hindi mo alam ang daan pa uwi, naliligaw ka, ang kailangan mo hindi reliyon, wala itong may tutulong sa iyo. Ang kailangan mo ay guide, at si Jesus ang iyong guide habang panahon.